muling pagbati, pinararating namin mula sa Kalibo. Masaya kami doon sa iglesia na naipapanalangin namin kayo from time to time. And I hope, at nagpapasalamat din kami for your praying for us every Sunday. And I think God is listening to your prayers. Palagi ko rito, wala rito ngayon, lalo sa mga adult, especially young people, ang walang cellphone. Lahat tayo may cellphone, ano? Smartphone, in fact. At palagay ko, several months or years from now, ano na yan? Obsolete na. Magkakaroon ng mga smart glasses na, kung sakali, umabot pa sa atin yun. Kung titingnan nyo yung mga smartphones, meron dong battery icon, di ba? Icon ng mga battery. At tinitingnan natin yung precisely because we want to know yung kanyang power pa, yung kanyang lakas pa, yung kanyang energy. At kapag nasa 90% yon or even higher, tayo ay nanonood, nag-scroll, we do our things, at hindi natin iniisip, we do not mind yung kanyang flow ng power na yon. Pero pagka yun ay dumating na sa 5%, nag-red na, nag-iba na yung ating isip, everything changes. Anong gagawin natin? Kung wala tayong power bank, ang gagawin natin doon? Magtitipid tayo pagdating sa mga gagawin natin. I-dim natin yung screen, babawasan natin yung mga nakalabas na mga cursor, at gagawin lang natin what is necessary. May sinulat si Moses, at yun ay ating passage sa Psalm 19, sa mga awit 9, na sinasabi niya, wala pang battery noon, pero parang ang buhay natin parang battery. Sinasabi sa atin ni Moses ng buhay parang battery. Pero, ang isang bagay sa madalas sa atin, especially kapag malakas pa, we always think that we live at 90%. Palagay natin tayo ay lagi nasa 90%. We could always do the things we want to do, at hindi natin nalalaman na unti-unti na pala na-drain yung ating lakas. May pag-iisip ang tao, in his fallen nature, na kanyang pag-iisip palagi siyang nasa 90%. Lalo na pagkabata pa, lalo na pagka mga teenager pa, especially. Idea nila palagi, YOLO, no? You only live once. Kaya todo mo na. Gawin mo na yung gusto mong gawin. Pero may mga 35 nga, 40, YOLO pa rin. Parang tingin nila, ang buhay nila ay panghabang panahon. 90% pa rin sila kahit may mga sakit na. Pero ang biblical wisdom na ating pag-aaralan, yung karunungan galing sa salita ng Diyos, katulad ng ating naging meditation kanina umaga, is learning how to use the power God gives us today bago maging 5%. Paano gamitin yung 5% na yan? Paano gamitin itong power natin bago ito dumating sa 5%? Biblical wisdom, paano natin gagamitin yan ayon sa salita ng Diyos. So basahin natin sinasabi ng Scriptures sa mga awit, 90, at tayo, babasahin ko lang isang verse dito, which is verse 12. Ang sabi doon sa verse 12, kaya't, ibig sabihin, this is a conclusion na nanggaling doon sa pagbabasa sa una hanggang 11 mga talata. Kaya't, turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami magkaroon ng pusong karunungan. Manalangin muna tayo before we consider this passage. Salamat, Panginoon, sa opportunity muli binigay mo sa iyong lingkod upang magturo sa isang iglesia na nagtitiwala ako na laging nasa katotohanan at nabubuhay para sa katotohanan at handay paglaban ang katotohanan. Salamat po sa opportunity na meron kaming isang espiritu upang mamuhay sa liwanag ng katotohanan, sa liwanag ng mukha ni Jesus, at nang sa ganon, isang direksyon ng aming lakad
At ang takbuhin namin ay palagi naming ginagawa ayon sa pamamaraan na kanyang tinakda ayon sa kanyang kalooban. Tulungan po kami at panalangin po namin pagliwanagin mo pa po ang aming mga isipan nang sa ganun hindi masayang ang aming pag-aaral ngayong umaga. Katulad ng sinabi ko, yung Psalm 90, hindi ito sulat ni David, ito ay sulat ni Moses. No? This is the writing of Moses. At si Moses bilang tao ng Diyos, sumulat ito kasi sinabi niyang bilangin natin mga araw. It's because, una niya sinasabi, our days are not infinite. Wala tayong infinite supply ng araw dito sa lupa. Alam naman natin yun, of course. Naisip naman natin, but we act differently. Kumikilos tayo ng hiwalay doon sa ating nalalaman. Sinasabi ni Moses, yung background nito ay sinasabi niya na siya ay tao at sinasabi niya ito, kinakausap niya ang isang hindi nagbabagong likas ng Diyos dahil siya ay mahina. Ang kausap niya rito ay isang Diyos na makapangyarihan who has endless days. Ipinapakita doon sa tanong na yon, na sabi niya, tulungan mo kaming bilangin ang aming mga araw. Ipinapakita doon unang-una yung brevity ng buhay. Hindi lang yung brevity, kaiksian ng buhay, kundi kahinaan ng buhay. The frailty of life. So bakit ba ito sinabi? Itong awit na to, bakit ito sinulat ni Moses? Itong Psalm 90. Ito ay in the light of Numbers 20. Sa mga bilang 20. Babasahin niyo doon sa bilang 20, mga bilang, Numbers 20, may 3 incident doon na nangyari sa buhay niya na mabigat para sa kanya. Sa verse 20, sa verse 1, nagsimula yung verse 1 ng chapter 20 ng Numbers sa kamatayan ng kanyang ate, si Miriam. Namatay yung kanyang ate. At sila ay hindi pa pumapasok, in fact, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Pangalawa, yung pag-aalboroto ng mga tao, dahil nandun sila sa wilderness, wala silang tubig na mainom. At inutusan ng Panginoon si Moses na kausapin yung bato para maglabas ng tubig. Pero ang ginawa ng Moses, imbis na kausapin lang yung bato, sa galit niya, hinampas niya ng 2 beses yung bato at naglabas pa rin naman ng tubig, pero ang naging katapat noon sa buhay niya, hindi siya makakapasok sa lupang pangako dahil kanyang tinanggalan ng karangalan ang Panginoon by striking the stone instead of talking to the stone. At pangatlo, yung bago yung sinulat niya ito, namatay naman, pagkatapos namatay naman si Aaron. Si Aaron namatay siya dahil kinuha ng Panginoon mismo. Malakas pa si Aaron, pero sabi niya, pumunta ka sa isang lugar, hindi ko maalala kung anong bundok yon, at doon tatanggalin sa kanya yung kanyang mga sa katawan, tatanggalin yung priesthood sa kanya dahil doon siya kukunin ng Panginoon. And by this time, Moses was already 120 years old. So, ako, meron pa akong 60 plus years para maging 120 years old. Pero wala na akong plano yata na naabutin pa yon. At kahit gustuin ko, palagay ko, hindi na mangyayari yon sa ating panahon. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Matagal na kami magkakilala ni Pastor JP, nakita ko yung tinakbo ng inyong iglesia for the past 5 years. 5 years, Pastor, 5 years. Mula doon sa napakagulo at gusto na mag-quit na inyong pastor at ngayon nai-enjoy niyo yung peace. Natutuwa kami. Sabi ko kay Pastor JP, pagka matagal na siya hindi tumatawag sa akin, ibig sabihin, walang problema. So, in a sense, nalulungkot ako dahil bihira kami mag-usap, pero in one side, natutuwa ako dahil walang problema. Walang problema. At mga kapatid, ang isang iglesia na payapa, ang isang iglesia na nagkakaisa,
is in the most dangerous time. Ang isang iglesia na payapa, ang iglesia na nagkakaisa, solid ang kanilang unity, they are in the most dangerous time. Nandun sila sa pinakamahirap na tagpo ng kanilang buhay. And I will tell you why. Hindi ito mahirap in the sense yung damdamin. Kundi makikita natin ito sa spiritual sphere. The most dangerous moment for a soldier, sa isang sundalo, hindi yung nasa gera siya. Hindi yung nasa trenches siya. Kasi ang isang sundalo nasa trenches, lagi siyang alert. Mataas yung kanyang level of alertness. Ang isang sundalo na pinakamahirap ang posisyon niya ay yung walang ginagawa. Yung nagbabantay siya pero ang pagbabantay niya tinatawag na synthetic alertness. Parang katulad doon sa Katulad doon sa ni Rizal, di ba? Yung bantay ni Rizal. Alam niyo yun, every 15 minutes may gwardiya nakaganon. Wala namang magnanakaw nung estatwa ni Rizal. Wala namang atake doon, pero nandoon yung mga sundalo na Marines, the best of the best, nagbabantay, pero yung kanila alertness is just synthetic. Ibig sabihin, hindi totoo. Parang artificial intelligence. Ngayon, tandaan natin, mga kapatid, peace, yung kapayapaang may ini-enjoy kayo, is a gift granted by God. Binibigay ng Diyos yan. Although you work for it, although sabihin natin we earned it, it is not something we earned by sheer effort. Ibinibigay yun ng Diyos sa atin. At itong panahon ng kapayapaan ninyo is not meant to fall asleep, but to work on something else. To prepare you for the years ahead. Dahil ito ang panahon ng preparation. Ito ang panahon ng paghahanda, hindi ito panahon ng pagre-relax. Tandaan natin mga kapatid, the Christian life, hindi tayo pumirma nagpa-enlist sa army para magmarcha lang. We should always have that attitude of being alert. So tingnan natin, tatlong bagay titingnan natin dito. Una, tingnan natin yung paano natin i-account yung biyaya ng Panginoon. Yun ang una natin titingnan. Pangalawa, tingnan natin na sa biyayang ito, merong adversary in the shadows. Merong kalaban na nandoon umaali-aligid sa mga lugar na sulok-sulok o sa mga lugar na may shadow, na madilim. Pangatlo, tingnan natin, ito yung panahon for us to acquire wisdom. The acquisition of wisdom. Mababasa natin yan. And then, some conclusions. So, maging maigsi yung ating pag-aaral. Hopefully. Kung hindi yung nag-digress yung aking pag-iisip. Tingnan natin yung accounting of grace. Paano natin i-audit yung biyaya na binigay sa atin ng Panginoon? Ang sabi doon sa verse 12, basahin natin uli, kung kaya't turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw. Teach us to number our days. Turuan mo kami. You teach us. At this time, he was already 120 years old, mga kapatid, pero nagpapaturo pa rin siya sa Panginoon. In other words, the Christian life is always a learning process. Walang expert dito. Kaya yung mga abogado, ang tawag sa kanila, hindi sila expert, kundi practicing. Ang tawag sila practicing lawyer. Kaya walang maging expert sa mga lawyer kasi practice sila ng practice. Kasi nagbabago-bago yung batas. Nagbabago-bago yung mga sitwasyon. In the same way, ang sinasabi ni Moses dito, tulungan mo kami mag-practice palagi ng aming Christianity, ng aming pagiging mananampalataya. Sinasabi niya rito, to reckon. Ibig sabihin, reckon, isipin. Kaya sinabing number.
Pag sinabi sa'yo ng doktor na bilang na yung araw mo, ibig sabihin nun, ang ibig sabihin nun, maghanda ka na, put your house in order. Kasi bilang na iyong mga araw, there is an end to the number of your days. Titingnan natin na ang araw natin dito sa lupa ay finite stewardship. Ito ay ipinagkatiwala sa atin, hindi ito endless right. Yung mga bata, pag kumilos sila, yung mga kabataan, lalo na sa ating panahon ngayon, parang karapatan nila yung panahon. They are careless with their ways of life. They are careless with their relationship with other people. They are careless with their mouth, with their tongues. They are careless with their resources. Inom dito, inom doon, barkada rito, barkada roon. Wala silang ginawa kundi po maghapon nasa screen, thinking that time is infinite and that therefore is my right. Yun ang pag-iisip ng iba. And hopefully, hindi lahat ng kabataan ganun. Pero malungkot natin sasabihin, majority ganun. Pero hindi lang ito monopoly ng mga kabataan, monopoly rito ng mga hindi mananampalataya. You always keep on delaying yung pagpapasakop kay Jesus. You always keep on delaying. Bukas na, meron pa akong pangarap. You always keep on delaying. Meron pa ako ayusin dito, meron pa ako ayusin doon. Bago ako magpasakop kay Jesus. Bago ako magpasakop sa kanya sa pananampalataya, kailangan enjoy ko muna ito. Kailangan ma-achieve ko muna ito. Thinking that you still have 10, 20 years ahead of you. Kaya ang sabi ni Moses, teach us to number our days. Inisip niya, 120 years na siya, at ang buhay niya, inispend niya for the last 40 years doon sa wilderness, leading yung kanyang Israel from Egypt, papunta doon sa hangganang Jordan, and yet, at the end of 40 years, sinasabi niya, teach us to number our days. Ang tatanong natin kay Moses, ibig sabihin, Moses, for the last 40 years, na pinapangunahan mo yung Israel, hindi mo binilang yung araw mo? Ang sinasabi ni Moses is, there are still things to count. Pwede ko bang palalimin yung aking buhay mananampalataya? Yun ang sinasabi niya. So, our life as Christians, hindi nagsisimula ito sa pagtrasa Panginoon, pananampalataya sa Kanya, everything goes smoothly. Pwede natin palalimin ito, kaya nga tama-tama yung Psalm 1 kanina. Hindi mo po sasabihin sa akin, Pastor, 20 years akong Kristiyano, Pastor, 30 years akong Kristiyano, alam ko na yung Biblia. Remember, ang Biblia is a bottomless well of truth. At kaya sinasabi ni Moses yun, it's because he is dealing with the endless. Hindi niya tiningnan yung 40 years niya. Behind, 40 years, expert na ako, alam ko na yan. So wala makakapagsabi sa atin dito, mga kapatid, na I don't need to number our days, my days. At yang numbering of days, mga kapatid, usually nag-e-end yan sa panahon ng kapayapaan. Sa panahon ng peace, sa panahon ng masaya. Kaya nga 'di ba yung mga papansin niyo yung mga pumupunta ng mga beach, ang preparation nila parang endless. 'Di ba? Titingnan lahat ito, titingnan. Andiyan na ba yung aking parang hindi ako sa araw. Bibilangin nila yung mga araw na, pero ang bilang na 3 araw na, pero para sa kanya, forever yun. And then at the end of 3 days, lugo-lugo na sila, kailangan nilang lumipad. Pero yung 3 days na yun, kung pwede nila i-stretch to 6, to 9, to 10, gagawin nila yun. Hindi nila ninanumber yung days kung paano gamitin ko. Ninanumber nila yung days, sayang, ito na lang natitira sa akin para to enjoy, para sailing, mountain climbing. Tayo mga kapatid, mga Kristiyano, hindi tayo nabubuhay para doon.
God did not save us to live comfortable lives. Tandaan niyo yun. Hindi dinesign ng Diyos ang buhay bilang isang convenient na buhay. Kaya kakaunting gusto maging tunay na mananampalataya. Kasi sabi nga kung yung master nag-suffer, bakit ako hindi? Who am I? Pag-aaralan natin mamaya sa tutuloy natin ating pinag-aralan tungkol sa undeserved suffering. I think complement yung dalawang yon. Kaya ako tinuturo ito mga kapatid, is we have this high degree ngayon, sa aking pag-uusap ni Pastor JP, nagsisettle sa puso natin yung idea na it's time to relax. It is not. Hindi time para mag-relax. Sa katunayan, walang oras para mag-relax sa buhay Kristiyano. Bagamat magpapasalamat tayo sa Diyos for the harmony at freedom natin sa mga krisis, yung krisis na dinaanan ninyo, mga nagdaang taon, inyong kinikilala, dapat kinikilala natin yung mga panahong yon ng mga paghihirap, panahon ng mga clashes between and among members of the church, between and among different personalities. Kinikilala natin yun as common grace ng Panginoon nang sa ganon tayo ay lumago. At ngayon, walang gaano, may mga maliliit na problema, hindi mawawala yon. Pero not as unlike before. Nagkakaroon pagka dumating na tayo, mga kapatid, bawat isa sa iyo, pag dumating na sa point na okay, it's time to relax, medyo ibababa ko na yung aking guard. Medyo pwede na ako maging careless sa akin sa pananalita. Kahit konting carelessness. Kahit konting careless sa pagkilos ko, siguro hindi gano'n ma-offense si pastor o kapatid. Kahit gano'n lang, ang tawag doon ay the trap of presumption. Dumadating tayo sa trap na nagpe-presume tayo that everything will be okay. It is the human tendency to assume that because today was stable, dahil ngayon maayos, bukas, ganun din. Yun ang trap ng presumption. Iniisip natin, okay tayo, mamaya pagkatapos ng fellowship natin, kukwentuhan tayo, may konting biruan dito, may konting biruan doon. The idea is, and the attitude is, the default attitude is, bukas ganun pa rin. Tomorrow is never guaranteed, mga kapatid. Tandaan natin, at dapat nating isipin, peace and unity. Inawit natin kanina, may peace doon kanina doon sa first song natin. Peace and unity are never rights. Hindi nyo karapatan yun. Hindi mo karapatan, kapatid, na mapunta sa isang iglesyang may peace and unity. Hindi right yan. Wala sa Bill of Rights ng Kristiyano yan. Kasi kung tutuusin mga kapatid, wala tayong Bill of Rights, kundi Bill of Responsibilities. Yan ang binigay sa atin ng Panginoon. They are to be fought for and jealously guarded. Binabantayan natin yun. Binabantayan natin ang isa't isa. Kapatid, medyo lumagpas ka na sa pagbibiro mo sa kapatid na yun. Ganun ba kapatid? Ano ba nasabi ko? Ganito kasi yung context. Medyo mali sinabi mo. Ano yan? Parang body shaming yan. Hindi ka ako sabi kapatid mo, para lumagpas nga ako. Sige, pupuntahan ko yung kapatid ko na yun. Hingi ako ng tawad. Kapatid, hindi ko sinasadya. Yun ang vigilance na dapat meron in times of peace. Na dapat meron tayo. Never expect peace and unity to remain in this church if anyone or if you become careless. Huwag tayo mag-expect na magpapatuloy ang kapayapaan. Dahil ang peace, kapayapaan at pagkakaisa, isang jealous mistress.
is isang silosang mistress na kapag ka nagpabayad, pinabayaan mo siya at the slightest neglect, aalis yun. So, yun ang una, no, the accounting of grace. Pangalo, tingnan natin yung adversary in the shadows. May kapayapaan tayo. Meron tayong ini-enjoy na pagkakaisa, fellowship sa bawat isa, at lumalalim yung fellowship na yan. And then, at pumapasok yung spirit of lethargy. Ibig sabihin, parang tinatamad ka na. Nandoon na yung pwede mo nang gawin yung gusto mong gawin. Pwede mo sabihin yung gusto mong sabihin. O doon may magbabantay ka na kahit papaano sa sarili mo para hindi ka gaano makasakit. Ito, mga kapatid, yung strategy ng dyablo. Nais kong ma-adapt natin. When the church is under direct persecution, kapag ka may persecution, katulad nangyayari sa Iran, nga nangyayari ngayon sa Nigeria, lahat sila alert. Takbo rito, takbo doon, tago rito, tago ron. Yun ang ginagawa ngayon ng mga nasa Nigeria at nasa Iran ngayon. Nagtatago sila kung saan saan dahil marami nang napapatay. Lagi mataas yung alert nila, alert level nila. Pero, pagka siya ay pinagpapala ng kapayapaan, pagkakaisa, even lalo na resources, pag tinitiran yung kanyang books of accounts, yung kanyang balance sheet, statement of accounts, financial papers niya, we are healthy. Ang nangyayari sa kanya, bumibigat yung kanyang mga talukap ng mata at inaantok siya. Because everything is all right. Alala nyo ba yung 5 foolish virgins? Alala nyo yun? The 5 foolish virgins saka 5 wise virgins na naghihintay doon sa groom. Ginabi na. Nakita nila yung kanilang candle na nag-flicker. Okay pa naman to, okay pa naman yan. Natulog yung 5 foolish virgins. Hindi nila tiningnan kung meron pang oil, yung lamp nila. So ano nangyari? Dumating yung groom. Ano nangyari? Nakita nila yung kanilang nag-flicker na, mawawala na. Gusto nila humingi sa wise. Nagdamot yung mga wise. At yung unang wise na pagdaramot. Wise yun. Because they prepared. Why would you accommodate yung fools? Yung mga hangal, yung ayaw magpasakop kay Jesus. Ayaw manampalataya sa Kanya. Dumating yung judgment sa buhay nila. Tulungan nyo kami, wala kang magagawa dyan. We could be sometimes like those 5 foolish virgins. At iiwasan natin yun. Sabi sa 1 Peter 5:8, the devil is like a roaring lion. Yun ang kanyang pinaka description. Kalaban natin ng kaluluwa natin, roaring lion. Nagpapakita siya ng kanyang lakas na anytime pwede siyang manunggab, pwede siyang lumapa, at pwede siyang kumain. Pero madalas sa hindi, kapag tayo nakakaranas ng peace and unity, nabibingi tayo doon sa roaring lion. Hindi natin naririnig. Ang narinig natin ay lullabies. At ang nangyayari, yung joy natin sa word, nagiging intellectual pride. Marami akong alam tungkol sa 1689. Recently, pinag-aawayan, hindi naman pinag-aaway, but there seems to be hindi naman conflict or hindi naman friction, pero nag-elevate yung 1689 and federalism, tapos 1689, huwag nyo nang problemahin yon. Kung ano yun? Ando doon na. Ang sabi nga doon sabi ko doon sa aking nilagay sa Facebook na nakita ko lang, ganda na sinabi niya, kapag tayo ay hindi na in love kay Jesus, yun ang hahanapin natin. Yung, ano ba yung sinasabi nito? Ito ba, mas tama ba ito kaysa rito? Tapos yung isang 5-point ng Calvinism, ano pa bang shade niyan? Napupunta doon.
Nuances, napupunta na doon. Nagiging careless na just because dumadami na yung nalalaman ng kanyang isip. Alam niyo mga kaibigan, bakit ang US, hindi sila matalo-talo? Nalimutan ko yung illustration yung kanina. Bakit hindi sila matalo-talo? Kilala niyo siya, di ba? Si Brother Marlon Sales, yung nagturo sa inyo rito. Alam niyo si Brother Marlon, for those who do not know, siya ay US Navy. US Navy, US Navy siya ay major, so officer siya nung mag-retire siya sa US Navy. Tinatanong ko siya, bakit ang US, parang mahirap silang kalabanin? At itong sinabi niya sa akin kasi lagi kami naka-high alert. Alam namin na yung exercise yung EDCA dyan, exercise lang yan. But we were trained to be always on high alert. Assume lagi may gera. Ganun pala sila. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit nakuha nila si Maduro sa Venezuela, kung bakit nila na mismong sa Tehran, napatay nila yung pinaka-supreme leader ng Iran. Ganun sila ka-high alert. Ganun ka-confident si Trump. At mga kapatid, we are to be like that. Lagi naka-high alert. Kapag dating sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, spiritual lives natin. So, tandaan natin mga kapatid, sino ang kasama ng isang church? Palagay nyo, sino ang kasama ng isang church na payapa at may pagkakaisa? Ano ang kasama ng isang church na isang payapa, siya'y payapa? Ano palagay nyo? Sino kasama niya? Alam niyo sino kasama niya? Diablo. Alam niyo yung term na the devil is in the details? Ibig sabihin ng Diablo, nasa mga crack, naghahanap ng crack sa isang church na payapa. No? Ang isang Diablo, mga kapatid, is at home in a comfortable church. Alam niyo ba yan? Kaya nga comfortable siya sa mga mega church eh. Marami siyang pwedeng gawing pagsira doon sa mga mega churches. At even sa small churches, regardless of the size of the church. At home siya sa isang church na komportable. Bakit? Ang isang komportableng iglesia is an unarmed church. Kaya kung halimbawa gusto mo mag-apply for membership at iniisip mo, dito mag-apply sa TBC na kasanayin ko eh. Trinity Bible Church eh, no? San Fernando. Kasi payapa doon. Kasi nakikita ko yung pagkakaisa. Tama naman, hanapin mo yun. Alam nga naman mag-apply kayo sa San Church, sa pagpasok mo pala, may laban na. Hindi mo naman gagawin yun. Hanapin mo yung peace sa church na yun. But we must always think at the back of our mind, back of our brains, komportable yung Diablo sa lugar na yan. Kasi malamang sa hindi, kapag sila nagpabaya, they are unarming themselves. Tinatanggal nila yung kanilang mga armas. Ngayon, kaya nga naalala niyo Laodicean Church? Doon sa Revelation 3. Ano sabi doon? Ang sabi ng Laodicean Church, ang sabi niya doon, wala na kaming kailangan. We do not need anything else. Ibig sabihin, payapa sila, komportable sila, convenient yung life nila, yung pera nagpo-flow sa loob ng coffers nila. Wala silang pangailangan. Ano sabi ng Panginoon? That church was condemned. Kaya ko sinasabi ito mga kapatid is, enjoy. Enjoy ninyo. At dapat lang. Enjoy ninyo yung peace. Dapat lang enjoy nyo yung unity. But it does not end there. Meron tayong tinatawag na the duty of watchfulness. Tanong ko mga kapatid, mamaya, baka biglang baguhin ni Brother David Jonam, do you pray
for peace and unity. O sasabihin natin, hindi namin kailangan yan. Hindi namin kailangan ipanalangin. We already have that. Do you pray for peace and unity with the same urgency, with the same fervency, sa panahon kayo ay nandoon sa kalagayang magulo? Sigurado nung magulo, sigurado nananalangin, Lord, we need peace, we need unity. Ipagkaloob mo sa amin. Now that you have that, ang tanong ko mga kapatid, do you still pray for peace and unity? Alam niyo, mahirap manalangin sa peace and unity kapag ka nandoon. Pag nandoon, na mahirap panalangin, not necessarily by feelings, mahirap, na ipanalangin ng peace and unity, isabihin, hirap na hirap kang manalangin for peace and unity. Hindi naman yan ibig sabihin. Ang sinasabi ko rito, difficult to pray for peace kapag ka nandoon na yon. Ang difficulty is not in the unpleasant feeling. Hindi nandoon ang problema doon sa nakakaramdam ka, magkakagulo kami, hindi yon. Ang difficulty ay kung paano mo i-maintain yung vigilant attitude. At paano mo iisipin na pag hindi ako nagbantay, ay baka may mangyari. Na bakit ko tinuturo ito mga kapatid sa inyo? I've been a Christian for several decades now. At ito yung palagi na, as a Christian, yun ang palagi kong mistake. Na pagka okay ng lahat, magpapabaya ka na sa iyong Bible reading, magpapabaya ka na sa iyong pananalangin, magiging somewhat careless ka na sa asawa mo, konting problema, iinit yung ulo mo, magiging impatient ka, magiging irritable ka, kasi okay eh. Kaya ko sinasabi to, at an early phase ng buhay nyo bilang isang iglesia, nakikita nyo, pwede pala mangyari yun. And I'm telling it to you from experience, not only a personal experience, but as part of some churches. Mangyayari sa inyo yun. Kaya iniisip ko nung tuturo ko, ano ba ituturo ko sa inyo? Well, I think this is the most important one kasi sa ngayon, talagang kailangan i-maintain yung peace na yan. Hindi lang maintenance, kung hindi paanong bantayan. So ngayon, knowing yung possible adversary na nasa shadows, nandun nasa paligid because of what is happening now in the church being peaceful, being comfortable, umiikot yung diablo, naghahanap ng mga maliliit na crack. So dapat tayo maging urgent, na magkaroon ng sense of urgency. Ano ngayon ang dapat natin gawin? Ang tawag doon, while there is peace, while there is quiet, while there is unity sa loob ng iglesia, ang sabi ng Biblia, sabi ni Moses, ang sabi niya, ulitin ko, turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw. What? Para saan? Upang kami magkaroon ng pusong may kaunawaan. That we may get a heart of wisdom. Ano ba nangyayari sa mga panahong tahimik ng iglesia? Ano yung default na nangyayari sa iglesia na payapa? Alam nyo nangyayari, hindi heart of wisdom, head of knowledge. Yun ang panahon para mag-acquire ng itong doctrine ito, itong doctrine yan, ito yung nuance ito, ito yung nuance yan. Mas marunong kami sa inyo. Yun ang tawag ng head knowledge. Huwag yun ang inyong huwag yun ang inyong puntiryahin. Heart of wisdom. And I think yung head knowledge, yun ang maghahati sa Reformed Baptist churches. In other words, wisdom as readiness. Ano ba ang wisdom? Ano ang ibig sabihin ng wisdom? Ano ba ibig sabihin ng karunungan? It is the practical application of God's truth to what? To the uncertainties of life. Kasi hindi tayo pinangakuan ng Diyos that tomorrow is guaranteed. Di ba? Sino rito makapagsasabi sa inyo na paglabas nyo, makakauwi kayo ng bahay nyo? Sino? Ang practice ko, mga kapatid, ganito. I'm not promoting myself. Pero ibig sabihin,
Because of what I have learned in my past experience. Like when iisip, anong gagawin ko kapag kay bunso kong anak na mahal ko, kunin sa akin ng Panginoon? Anong gagawin ko? Healthy siya ngayon. Masaya siya ngayon. Ano ang gagawin ko kapag kami yung ubo niya hindi na gumagaling for 2 months? Ano maging response ko? Anong maging response mo kapag bigla ka nawala sa trabaho? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo pagka nagkaroon kayo ng pag-aaway mag-asawa? And then suddenly, hindi mo alam bakit nagbago siya, umalis siya. Anong gagawin mo? Eh kung puro head knowledge yan, alam mo yung doctrine ito, alam mo yung doctrine. I'm not saying hindi mahalaga yun, ha? I'm not saying that. Pero hindi yan ang priority nyo. Doctrines are there para hindi tayo maligaw sa katotohanan. Guardrails yung para alam natin, kinikilusan natin nasa katotohanan. But we do not major on the guardrails. Alam niyo guardrails? Hindi tayo nagme-major. Ang ganda pa ng aking Ang ganda pa ng aking yung fence. Ang tinitingnan mo yung daan. Because the safest place in the Christian life is in the middle of God's will. Hindi yung alam mo yung nuance. Hindi mo alam ko paano labanan itong taong ito. Magkapareho kami ng pananampalataya pero may mali siyang view. Hindi yun. Anong gagawin mo kapag may uncertainty sa buhay mo? Masaya ka ngayon, and then pagpunta mo sa doktor, sabi siya, alam mo may stage 4 cancer ka. What will you do? Babalik ka ngayon sa point na, binilang ko ba yung araw ko? O ang ginawa ko, nag-accumulate ng gamit. Nag-accumulate ng girlfriend, ng boyfriend. Yan ang tanong. Nagpayaman. Inay ko yung mataas sa promotion. Ang tanong mga kapatid, binilang mo ba yung araw mo? Like Moses, 40 years. Nanguna siya, and he was in the middle of God's will. Ilang beses siya na-frustrate sa buhay niya. Ilang beses siya sabi sa Panginoon, bakit ito binigay mo sa akin mga tao? Kunin mo na lang ang buhay ko. And yet at the end of his life, sabi niya, tulungan mo akong bilangin. How much more tayo? How much more ikaw? Successful ka sa negosyo mo, successful ka sa business mo, successful ka sa career life mo. You need to guard your days. To number your days. At bilang isang church, ganun lahat tayo. We will enjoy the fellowship of one another, but we will also guard our tongue. We will guard our hearts. We will guard our emotions. We will guard our actions. Let's enjoy. Katulad sinabi ng Panginoon doon sa preacher, enjoy your works. But number your days. Bakit ko kailangan iturok ito mga kapatid sa ating isipan? Alam ko ini-enjoy niyo yung peace. And I hope not to be anticlimactic. Alam niyo, di ba, killjoy? Pastor, nag-enjoy kami, ganyan i-inject mo sa amin. Kasi I want to preserve your peace. At pag dumating ang panahon na yon, maiisip nyo, ay, ito pala sinabi ni Pastor Andy. Ano ngayon ang gagawin natin? Anong gagawin natin? We establish biblical wisdom. We will build the ark in the calm. Kaya si Noah, tiningnang stupido, tiningnang baliw, kasi nagtayo siya ng ark sa isang lugar na malayo sa dagat. Di ba? Kaya 120 years siya nag-preach. Alam niyo, 120 years siya nag-preach. Alam niyo ba yon? Ibig sabihin, ilang generation ang nag-come and go, walang nakinig. That's what we do. We establish the ark kasi sigurado darating ang flood. Sigurado darating yan. Sigurado may papasok dito, malamang baka may pumasok dito, akala mo talaga tupa yung pala, wolf. Kung hindi wolf, goat. Nanggugulo.
Naninipa, nananadyak. We build the ark, the unsinkable ark. At yung unsinkable ark na yan ay nasa Psalm 1. Nandoon sa mga awit 1. It is the time to build spiritual foundations. Ano ang tinuturo sa atin sa Proverbs 6? Palagay nyo, anong tinuturo sa atin? Kanino tayo tinuturo sa Proverbs 6? Alam nyo kung saan? Sa langgam. Sabi nung preacher, ano ni Solomon, ikaw na tamad, tumingin ka sa mga langgam. Okay. Kunin ko yung utak ng langgam. Pagtimbangin natin doon sa physical weight. The weight of your brain is billion times heavier than that of the ant. Di ba? Pag pinagtimbang yung dalawang yon. Kasi malamang sa hindi yung gramo ng brain ng brain ng langgam siguro 0.0000001 gram. Ikaw, kilo. 1 kilo siguro yan, may 1 kilo. Pero, sa tingin ng Diyos, sa measuring weight ng Diyos, mas malaki yung brain ng ant. Bakit? Kasi yung ant lagi siyang may foresight. Lagi siyang tumitingin sa harapan. Lagi siya nakahanda sa uncertainties. While we humans, tayong mga tao, kapag kapayapa, pagka wala after the storm, the calm comes in, we become reckless. Nagiging pabaya tayo. Kaya ngayon, papasok the adversary in the shadows. Doon na siya papasok. He often whispers lullabies to turn our peace into spiritual laziness. So dapat natin gawin mga kapatid to examine our duty of watchfulness. Sana hindi ito maging dead letter sa church na ito. Kailangan talaga. The duty of watchfulness. Dapat magpatuloy tayong manalangin with the same urgency now as we did during our deepest trials. In other words, mga kapatid, yung ating gagawin, ang goal natin, we feast on the Word today. Magpiyesa tayo sa salita ng Panginoon para tayo makapag-imbak ng spiritual fat. Darating ang panahon, yung 7 years of lean period sa Egypt, darating yun. Question, nakahanda ba tayo sa 7 years na yun? Maybe it's not 7 years. It might be 7 weeks, 7 months. Pero I'm just talking of, sinasabi na metaphor. Nakahanda ba tayo doon, mga kapatid? Nakahanda ba kayo doon? Tanungin natin sarili natin, nakahanda ka ba sa personal 7 years mo of famine? Nakahanda ba yung church sa 7 years of corporate famine? Yun ang tanong sa atin. We feast on the Word. Siguraduhin natin na yung ating pinag-aaralan sa salita ng Diyos is meant for us to move forward, not to store knowledge. Wala akong laban. If you want to study deeper sa mga theology, walang problema doon. In fact, that's good. Baka kayo magbantay sa church. Pagka nagkakamali si pastor, pastor, hindi na yata tama yung tinuturo mo. And that's good. Pero ang primary goal natin is yung fat, yung i-burn ng energy para pagka may laban ahead, tayo nakahanda. Okay? So, conclusion, mga kapatid. Conclusion. Sabi sa Isaiah, sa kalagayan ng problema ng Israel noon, may mga tao na nagsasabing, peace, peace, when there is no peace. Tayo, masasabi natin, there really is peace right now.
Pero yung peace na yan, meron niyang parang coin yan. May danger sa likod. Meron palaging nakalagay sa likod na danger. Bagamat sa harapan ay kapayapaan. Mag-ingat tayo palagi mga kapatid. Siguraduhin natin. Ano sabi doon sana? Ano sabi doon sa Matthew 5, doon sa Beatitudes? Sino yung blessed? Sino yung blessed? Isa sa mga blessed doon, kilala di ba? Blessed are the peacemakers. Ibig sabihin, yung UN, medyo mag-segue lang. Ang UN, ang tawag sa UN ay peacekeepers. Di ba? Yun ang tawag sa mga UN peacekeepers. Ibig sabihin, they just want to maintain kung ano yung nandoon. Peacekeepers. Yung mga Kristiyano, ang tawag sa kanila, peacemakers. Ibig sabihin, you have the power to create peace, not in and of yourself, kung hindi dahil sa iyo si Christ, the Prince of Peace. Kaya kami kakayanang maging payapa sa kapatid mo is because the Spirit of Peace dwells in your heart at kaya nito magsalita ng words of peace, creating peace. In other words, mga kapatid, magbantay tayo. Let's always watch especially our tongue. Pag binantay natin ating tongue, susunod? Saan nanggagaling yung nanggagaling sa tongue? Saan nanggagaling? Sa heart. Let's watch and guard our hearts. Bantayan natin. Pagkausap ko itong taong ito, medyo napipiko na ako rito, medyo naiinis na ako. Let's watch our hearts. Okay. Iyan natin ito, application nito, domestic, sa mga tahanan. Baka dito, payapa tayo. Pero may kinakausap ako rito pagdating sa tahanan, para kang gera. Careless kayo sa pagsasalita. Irritable sa asawa, irritable sa mga anak, madaling mainis. Binibitray natin yung ating duty as peacemakers. We manufacture peace. Pagka pumasok si Paso sa tahanan at nagkakagulo kayo, may problema. Hindi ko sinasabing zero ang gulo. Kaya tayo ginagawang peacemakers kasi there is always the possibility of storm. Nakuha niya? Laging may posibilidad coming from our hearts na mag-create tayo mismo mag-create ng storm, ng gulo. Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Because you cannot bring into the church that you do not have at home. Nakuha niyo yung point? Hindi niyo madadala sa loob ng iglesia nung wala sa bahay niyo. Pag sinabi ko, pwede ka ba magdala ng alimango? Oo, magdadala ko alimango. Wala ka naman sa bahay na alimango. Hindi ka makakapagdala ng alimango sa loob ng church. Kung walang peace sa tahanan ninyo, anong dadalhin niyo sa church? Anong dadalhin niyo sa church? O di yung negative na pag-iisip na pagka sinabihan ako nito, susoplahin ko to. Huwag ka magsasalita sa akin. Diba? What's in the heart comes out of the mouth. Malaki implication ng mga kapatid. Malaki implication ito para sa atin. Ngayon, kinakausap ko naman yung mga wala pa kay Kristo. Pag sinabi ko wala kay Kristo, you do not know who Christ is. Sino siya? Hindi mo kilala siya. Hindi dahil sa hindi mo kilala yung pangalang Kristo, hindi mo kilala yung kung sino yung Kristo ng Biblia, hindi mo siya kilala relationally. You want to become a part of this church? You must first become Christ's. At pagka ikaw na kay Kristo na, then you can become part of this church. At paano mangyayari yon? Tatanggalin mo muna, ilalapag mo muna yung cause ng iyong guilt, yung cause ng iyong storm. At ang cause ng storm sa isang hindi mananampalataya, yung unconfessed na kasalanan. Unrepented sin. Yung nagpapatuloy na kasalanan niya sa labas, na pilit niya binubuhay, he doesn't want to part with it. So kung kailangan mong gusto maging bahagi ng iglesia ito,
I'm sure na may kapayapaan dito. Go first to Christ, forsake your sin, manampalataya sa Kanya, and He will give you the spirit of peace na yung gagamitin pagdating sa loob ng iglesia, maintaining the peace and unity of the church. So, inimbitahan ko kayo mga kaibigan, be part of this church by being first becoming Christ's. At makakasiguro kayo, kung nasan si Kristo, may kapayapaan. And we maintain that peace, again, because we are peacemakers. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. At panalangin po namin na ito'y makatulong sa aming buhay bilang mga mananampalataya, individually, as a family, and as a church. Hiniling po namin, Panginoon, na mag-translate ang kapayapaan at pagkakaisa nitong iglesyang ito, making them salt and light in this world. Na-attract ang mga tao sa labas, magulo ang buhay nila. At makita sana sa iglesyang ito, as they become salt and light, makita nila the foot of the cross, kung saan matatagpuan ang tunay na peace, ang tunay na kasiyahan, tunay na joy. Hinihiling po namin na maluwalhati ka, Panginoon, sa mga sandaling ito. Sa ngalan lamang ng aming Panginoon Jesus. Amen.